So dito kami ngayon sa Santa Ana Church sa Taguig. At dinalo ko yung simbahan dito sa isa sa mga lumang simbahan dito sa Taguig. Pero nag-isa lang yata lumang simbahan dito. At may kasama tayo nagbabalik. Yan o. July Boys? Yeah, kung natatandaan niyo yung vlog natin, pumunta tayo ng Santa Mesa. Pumunta tayo ng gitara. Tama. So yun. So kami yung July Boys. Nagbabalik. Baka may shoutout na dyan. Shoutout nga pala sa mga taga North Korea. Last time binati North Korea rin. North Korea din. Ewan ko lang kung aabot yung shoutout ko sa kanila. Anyways, so mamaya may joke time ulit kami mamaya. Dito po kami sa pinuntahan ko dahil ang series ngayon ng vlog ko is puntahan yung mga historical places dito sa Metro Manila, Party Park. And sabi ko nga, palagi ako nasa Maynila, meron pala akong pwedeng puntahan dito sa backyard namin dito sa Taguig. Ito ang Santa Ana Church dito sa Taguig. So ito po yung Santa Ana Church dito sa Taguig. At ipa-flash ko na lang sa screen yung pinangalan na sa kanya ngayon dahil sa pagkakaalam ko ginawa na siyang mini basilica. Ayan. So nakasilang kasi kami. Hindi nakikisama yung panahon ngayon dahil umuulan. Ayan. Eskwelahan eh. Baka tayo ay pagalitan. Ayan. Hindi kami makakapasok kasi nakita ko parang nire-repair yung simbahan sa loob. Kaya siyempre respeto na rin sa Catholic Church na huwag nating gambalain yung loob. So ayan po yung tinatawag na marker ng NHI noon na inilagay noong 1987 na pagpapatunay na ito ay historical landmark na dito sa Taguig. So ang nakasulat dyan, tinatag ng mga paring Agustino ang parokya sa pamatnubay ng patonang si Santa Ana at ipinatayo ng unang pura-paroko P. Diego Alvarez. Ano na nakasunod? Ang unang simbahang pato noong 1580, nasira ng Lindol, 1645 at muling ipinatayo ni P. Andres Diaz noong 1848, nasira muli ng Lindol at noong 1882 at muling tayong yari sa bato ni Guillermo Diaz noong 1886 hanggang 1896, 10 taon. So pinaayos ulit ni Reverend Monsignor Augurio A. Huta 1980 to 1985 at ni Monsignor Emmanuel Sunga noong 1985 to 1987. Okay, so ito yung marker na nakalagay. So nilagay ito 1987, kaedad ko to. So ito yung isa sa mga design sa gilid ng simbahan. Yeah. Pagdating sa mga design, hindi ko alam yung mga tawag sa mga tungkol sa Art Deco. So yung mga nanonood, yan, paki-share na lang kung ano yung napakita nyong klase ng art. Sa makikita din sa kanang bahagi ng simbahan, yung bell tower. Gumagana pa ito sir, di ba? Actually, na-renovate na yan. Na-renovate na. Few years ago, hindi ganyan ang korte niyan. Payat na patusok. Oo nga, naalala ko nga. Kaya ako tinatanong si Sir Kobe, si Master Kobe. Ay, lihitin mong taga dito siya. Lihitin mong taga dito yan. Ilan taong ka na nakatira dito, sir? Hindi ko mababanggit ng kung ilang taon, no? Kasi malalaman nila edad ko. Basta alam ko kaedad natin yung marker nung ano doon, NHI. Oo, malalaman nila eh. Basta matagal na ako dito. Kasi dito ako pinanganak. Ayun. No? So, lihitin mong taga dito talaga yung Sir Kobe. Kaya in-invite natin siya dito sa vlog.
At para makasama na, magkaroon tayo ng tinatawag na, ano yan? Ano yun? Yung person na may parang review. Person na nakakaalam nung ano. So dito rin sa gilid, sa baba lang din ng bell tower is yung parang tabletas na nakasulat yung 10 utos para sa mga Catholic believer. Gigin mo ang Diyos, nagigit sa lahat. Yan. Kang magpahamak na manumpa sa ngalan ng Diyos. Yun, no? And so on. So meron kayong nakikita sa likod ko na puno. Ako, noon pa man kasi nagpupunta na ako sa lugar na ito, na college pa ako. Itong puno na to, ang pinaka-paboritong tambayan ko. At itong puno na to ay isa na ring historical value dito sa Church ng Santa Ana. Ayan, sir, sama natin sa frame, sir. Kasi alam ko matagal na tong puno na yun. Mamaya lalapitan na kasi nilagyan na siya ng marker. Walang marker yan dati. Okay. So alam ko mahigit 500 taon na yung puno na yan. Pero buhay pa rin siya. Ang nakakapagtaka ay buhay pa rin. Napakahaba ng buhay ng punong ito. Ano kayong puno yan? Punta natin mamaya. So ayon sa marker na nakalagay dito sa puno ng acacia sa Dambana. Oo. Pero ang alam ko kasi meron itong nakalagay dating ibang marker na nakalagay. Mahigit 500 years old na rin tong puno na to. Kasi itong simbahan according sa tala nakapag-celebrate na to ng 400 years noong 1987. So tagal-tagal na rin. Sigurado ko walang papre dyan. Ang kaharap ba naman ng simbahan? Natakot na. Bad trip naman yung papre. Kaya kung magkukwento tong puno na to marami nang kukwento to, Sef, mo. Tagal na eh. Ayan. So kunan ulit natin yung simbahan. Ayan. Tapos yung bell tower. Eksakto alas 6. Makalembang. Hindi ko makunan yung banda dito sa kaliwa. Kasi eskwelahan yan. So alam naman, pag eskwelahan, di basta-basta pwedeng kunan ng video or photo. Data Privacy Act. Ayan. Well, anyways, nadali tayo rin Sir Kobe ngayon. Sa isang lugar nakala ko restricted. Pero meron palang pwedeng puntahan dito. Ito yung pinaka-park ng St. Anne Church. Oo nga. Ayan. Medyo marami nang nabago dito. Tinanggal, binago. Hindi ko pa mapakita yung yung ang tawag ito, yung area kasi may mga naka-uniform. Data Privacy Act. May mga estudyante eh. Ito. Pero ito, meron tayo mga rebulto dito. Okay. So, pwede mong ikwento. Ayan. Say na natin. So, meron dito statwa ni Lorenzo Ruiz de Manila. Ayan. So, pagka dumayo tayo ng Binondo, sir, at madaan natin yung Binondo Church, mapupuntahan natin doon yung Plaza San Lorenzo Ruiz. So, makikita mo yung ganito rin yan. So ito yung gilid, pinakagilid ng simbahan. Ayun yung bell tower. Sabi nga ni Sir Kobe, gumagana pa daw. So doon daw yung Pook Dalanginan. Lapitan natin yung isang statwa, sir. Sa pagkakaalam ko, si Lorenzo Ruiz ang unang santo na Pilipino eh. Kaso, according sa lineage niya, hindi pa rin siya pure Filipino. Chinese pa rin. Talagang half Chinese, half Pinoy ang Pilipino. Pati si Rizal naman, di ba? Bagay. Pero ito, sir, si Pedro Calunsod. Ito yung estatwa sa kabila. Pure ba yan? Pure Pinoy? Yata. Hindi ko lang alam yung history niya eh. Ayan, ito naman yung estatwa ni Pedro Calunsod. So, ipoposte lang siguro natin yung history nila. Okay. So, mayroong parang simboryo doon. Ayan, saglit lang. Malaki yata. O nga no. Ang natatandaan ko lang kasi sir na pinuntahan kasi kasama ko sila sila Ken Oro noon. Nung nagpunta tayo sa gilid ng ng simbahan. Kasi simbahan na dito sa gilid dito. Oo. Yan. Okay. So, okay na kami dito sa Santa Ana Church. Punta naman kami dun sa isang parang historical figure din na hindi napapansin masyado ng mga taga-Taguig. Normally, akala nila simpleng sementeryo lang yung pupuntahan natin.
Pero bago tayo makarating doon, dito ako na naiintriga. Ayan, oh. Ayan, sana nakita. Yun, kung mapapansin nyo, merong matagal na yan, sir. Yan, lumang bahay na yan. Second floor na yan. College pa ako. Teacher pa kita noon. Nakikita ko na yan. Kasi dati alam ko ano yan eh. Church, parang church site yan eh. So, di ko alam kung sino may-ari niyan. Yan ay isang lumang bahay na rin. Kasi mga ganyang style, Spanish era yan eh. Yan. At nandito rin yung Plaza Quezon. Yan. Saan yun? Nasa Quezon, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Ayan. So, itong Plaza Quezon, hindi ganyan itsura niyan dati. Binago lang. Pinaganda na. So, siguro, itong bahay na to, wala tayong pagtalungan kung anong history, ay hindi niya talaga pinagalaw para ma-preserve yung pagiging Spanish era. Itong Simborion Chapel, nagsisilbing chapel ito para sa mga nililibing, kung saan dyan muna dadalhin yung namayapa, gagawa ng ritual pang simbahan, tapos saka ililibing. Same function nung ganitong chapel doon sa Paco Cemetery.